Isang pulubing bata na humingi lang ng tubig ang halos itaboy at pagsigawan sa harap ng maraming tao. Hindi nila alam na sa sukbit niyang lumang bag, nakatago ang mga papel na magpapatunay na hindi lang siya basta palaboy. Isa siyang honor student na may hawak na scholarship para sa kinabukasan niya at ng pamilya niya. Tirik ang araw sa kanto ng Barangay Santa Nela. Yung init na parang kumukulong mantika na tumatama sa semento. Sa tapat ng maliit na sari-sari store ni Aling Mercy, mabagal na naglalakad si Toto. 12 taong gulang, payat, maalikabok ang asul na t-shirt at may suot na tsinelas na pudpud na ang talampakan. Nakasukbit sa balikat niya ang isang lumang kulay abong bag. Punit sa gilid pero mahigpit niyang hinahawakan na para bang buong buhay niya ang laman nun. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit na basong papel na dati pang pinaglalagyan ng gulaman. Kumakalamang sikmura ni Toto pero mas nauuna ang pagkauhaw niya. Ilang oras na siyang naglalakad mula sa eskwelahan papunta sa barangay hall. Dala-dala ang mga papel na ibinili ng advisor niyang si Ma'am Lori. Toto, mahalaga yung nasa envelope ha? Bili nito kaninang umaga. I-submit mo sa opisina ni Mayor. Yan ang application mo sa City Scholarship. Kapag naaprubahan yan, hindi mo na kailangang magbenta sa kalye para makapag-aral. Kaya ingatan mo. Nakaipit sa lumang bag ang puting envelope at isang plastic na lalagyan ng report card niya. Honor student si Toto, pero walang pera para magpatuloy ng pag-aaral. Kaya araw-araw pagkatapos ng klase, nagbubuhat siya ng sako ng bote. Nagbibenta ng dyaryo at kung minsan, nag-aalok ng pagbitbit ng bayong sa palengke. Ngayon, galing siyang eskwela. Hindi pa kumakain at pakiramdam niya, matutuyo na ang lalamunan niya. Huminto siya sa harap ng tindahan ni Aling Mercy. Doon lagi siyang dumadaan. Minsan pinapasinghot lang ng libreng instant coffee ang amoy habang nagbabayad ng 1 pisong candy ang mga bata. Kilala niya ang tindera pero hindi sila kilala ng tindera. Nay, mahinang tawag ni Toto. Nakikiusap ang mga mata. Pwede pong makihingi ng tubig? Yung sa gripo lang po. Ang layo pa po ng barangay hall. Nasa loob noon si Aling Mercy. Nakapulang t-shirt, nag-aayos ng mga sachet ng kape at chichirya. Mainit ang ulo. Katatapos lang makipagtalo sa supplier dahil sa taas ng presyo. May anak pa siyang humihingi ng load pang mobile games. Nung marinig ang boses ni Toto, hindi na niya tinignan kung sino. Ang unang pumasok sa isip niya ay yung pulubing laging nakasunod sa mga bumibili. Hoy, bata! Malakas niyang sabi na umalingawang sa kanto. Ilang beses ka na humihingi rito. Kahapon yung kaibigan mo naman. Dito na lang kayo nakatira. Dito kayo kumakain, dito kayo umiinom. Wala namang kayong binibili. Napaatras si Toto. Nanginginig ang hawak sa basong papel. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po sinasadya. Hindi na po mauulit. Hindi na nga mauulit. Kasi ngayon pa lang sinasabihan na kita. Lumayo ka sa tindahan ko. Huwag ka nang lalapit dito kung wala kang pambili. Baka maya-maya mawala na yung mga paninda ko. Sa balikat nila may kapitbahay na nagsilibasan. May ilang dalagang napangisi. May binata naman na may hawak ng cellphone. Uy, may eksena. Bulong ng isa. Si Aling Mercy na naman, may sinisigawan. Nagsimula nang mag-video ang isa, sakto sa pagtaas ng kamay ni Aling Mercy habang nakaturo kay Toto. Baka magnanakaw ka pa. Ha? Anong bitbit mo yan? Baka puro ninakaw na gamit. Parang naitulak sa bangin ang puso ni Toto. Mula pagkabata, sanay na siyang tawaging basurero, bata sa kalsada, walang direksyon. Pero iba pa rin ang hapdi kapag may dumaang salitang magnanakaw. Lumapit pa siya ng isang hakbang, hawak ang strap ng bag niya. Hindi po, Nay, nanginginig niyang sagot. Mga papel lang po to, galing sa school. May sulat lang po si Ma'am para sa... Sulat? Sus, drama, singhal ni Aling Mercy. Kung hindi ka pulubi, bakit mo kang gusgusin? Hindi kita kailangan paniwalaan. Lumayo ka na, baka matawag ko pa ang tanod. Sige na! Itinuro niya si Toto palabas ng harap ng tindahan, para bang itinataboy ang aso. Humalo sa hangin ang bulungan ng mga tao. Kawawa naman yung bata. Kung magnanakaw nga, ipos mo para matakot yung mga batang ganyan. Nang marinig ni Toto ang huling linya, lalo siyang kinabahan.
Matagal na niyang pangarap na maging iba sa mga batang lagi niyang kasabay sa karitomang basura. Gusto niyang maging teacher, taong rerespetuhin, hindi taong tinataboy. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam niya, isa lang siyang bata na walang karapatang mauhaw. Kakatakbo pa lang sana siya paalis nang madulas ang paa niya sa basang semento. Bumagsak siyang pasalampak at kasabay noon bumuka ang zipper ng lumang bag. Tumilapon sa semento ang laman, isang plastik na lalagyan, mga papel, lumang lapis at ang puting envelope na sinikap niyang protektahan mula kanina pa. Punit ang gilid, kumalat ang ilang pahina. Yan o! Sigaw ng isang lalaki sa likod, naka-green na t-shirt. May dala ng kung ano, tignan natin baka kung anong modus. Lumapit pa sana si Aling Mercy para itulak palayo si Toto nang mahagip ng tingin niya ang isa sa mga papel. Naka-plastic, malinaw ang print ng heading, Santa Nela Elementary School, report card. Sa ilalim, nakasulat, Antonio de la Cruz Jr. with honors. Puro line of 90 plus ang grades. Napakunot ng noo niya pero hindi pa niya pinapahalata. Isa pang papel ang nalaglag. Sulat mula sa City Mayor's Office. Mabilis itong napulot ng lalaking nagvivideo pero bago niya ito maibulsa o maipakita sa kamera, kinuha iyon ng isang babaeng biglang sumulpot mula sa likod ng crowd. Pahiram nga, sabi ng babae, may autoridad sa boses. Si Ma'am Lori iyon, homeroom advisor ni Toto, hingal na hingal sa bilis ng paglakad mula sa eskwela. Hinanap niya ang bata dahil napansin niyang hindi pa ito nakakarating sa opisina ng mayor ayon sa text ng staff doon. May nagsabi sa kanyang may batang sinisigawan sa tindahan kaya dali-dali siyang tumakbo. Binasa niya ang papel at halos sabay silang napatingin kay Toto na ngayon ay pinupulot ang iba pang kalat, nag-aapuhap na parang nabasag na salamin ng pangarap. City Government of Sanela, basa ni Ma'am Lori. Dear Antonio de la Cruz Jr., congratulations! You have been shortlisted as a recipient of the Mayor's Academic Scholarship. Nagtaas siya ng tingin kay Aling Mercy, talim ang mga mata. Aling Mercy, ano bang nangyayari rito? Bakit sinisigawan ninyo ang estudyante ko? Napatigil ang tindera, biglang nag-iba ang kumpas. Ma'am, kasi po, hihingi lang naman daw ng tubig tapos kung ano-ano nang sinasabi, baka magnanakaw. Magnanakaw? Ulit ni Ma'am Lori, hindi makapaniwala. Si Toto ang consistent top 1 ng batch namin. Siya ang laging tumutulong mag-ayos ng classroom pagkatapos ng klase. Araw-araw niyang binubuhat tong lumang bag na to kasi wala siyang ibang gamit. At yung mga papel na yan ang dahilan kung bakit siya naglalakad sa init. Chance niya para makapasok sa scholarship. Isa-isang napayuko ang nakapaligid. Yung lalaking nagre-record, dahan-dahang binaba ang cellphone. Yung dalagang nagtatakip ng bibig kanina, naluluha na ngayon. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Tumakbo si Toto palapit kay Ma'am Lori. Hawak pa rin ng basong papel. Ma'am, pasensya na po. Bulong niya, umiiyak. Iingatan ko po sana yung sulat. Nadulas lang po ako. Hinawakan siya ni Ma'am Lori sa balikat. Toto, wala kang dapat hingi ng pasensya. Wala kang ginawang masama sa paghingi ng tubig. Tapos humarap siya sa crowd. Siguro, hindi lang si Toto ang kailangang matuto ngayon, ano? Hindi na alam ni Aling Mercy kung saan ilalagay ang sarili. Kanina lang, taas noosang nakaturo at sumisigaw. Ngayon, pakiamdam niya, siya naman ang nakaluhod sa harap ng sariling konsensya. Tinitigan niya ang bata, ang maruming t-shirt, ang basang pawis, ang nag-aalalang mga mata. Naalala niya ang anak niyang si Raymond na pareho ring edad ni Toto. Naka-enroll sa private school dahil kailanman ay hindi ipinagkulang ng magulang ang tuition. Kung sa kaya ang tinaboy ng tindera, pumasok sa isip niya. Dahan-dahan sang lumapit kay Toto. Anak, nauutal niyang simula. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Akala ko. Alam mo na. Akala niyo po, pulubi lang. Mahinang putol ni Toto, pero magalang pa rin ang tono. Sanay naman na po ako, Nay. Pero sana po next time, kung may bata mang humingi ng tubig,
Kahit hindi po ako, kahit yung iba. Huwag niya na po silang sisigawan. Parang sinuntok sa dibdib si Aling Mercy, pero tinanggap niya iyon. Oo anak, tama ka. Mali ako. Tumalikod siya sa mga nanonood. At kayo, sabi niya, tumataas ang boses pero ngayon ay para na sa sarili. Huwag na kayong nag-video kapag may nakikitang pinapahiya. Kung tutulong kayo, tumulong kayo. Kung hindi, huwag na kayong dumagdag sa kahihiyan ng iba. Tahimik na ang lahat. Yung lalaking nagre-record, naglakad palapit kay Toto. Tol, burado na yung video. Sabi niya, sabay pakita na dinilit na nga niya. Pasensya na rin ha, nakitawa pa ako kanina. Tumanggo si Toto. Sige po kuya, basta sa susunod, huwag na po kayong tumawa agad. Nilingon ni Ma'am Lori si Aling Mercy. May ipapadalang mayor na representative dito mamaya para pirmahan ng papeles ni Toto. Kung hindi kayo tutol, dito na sana sa tindahan ninyo maghihintay. Tutal, malapit sa eskwela. Parang iyong sampal at yakap sa iisang pagkakataon. Napangiti ng pilit si Aling Mercy. Oo naman ma'am, dito na. At lumapit siya sa gripo. Pinuno ng isang malinis na plastik na baso ng malamig na tubig. Nilagyan pa ng yelo. Inabot niya kay Toto. Ito anak, libre. Hindi lang ngayon ha. Sa tuwing dadaan ka, may nakahandang tubig dito para sa iyo at sa mga kaibigan mong uhaw. Kinuha ni Toto ang baso. Nag-aalinlangan. Parang takot pa rin na maging pabigat. Salamat po, Nay. Hindi nagtagal, dumating ang kotse mula City Hall. Bumaba ang isang lalaki na may dalang folder at malaking ngiti. Ikaw ba si Antonio de la Cruz Jr.? Ako ang representative ni Mayor. Personal kanyang gustong batiin. Kumuha ng maliit na monoblock si Aling Mercy para kay Toto. Doon, sa mismong harap ng tindahan na kanina lang ay naging entablado ng kahihiyan, opisyal na pinirmahan si Toto sa scholarship agreement. Pumasok sa kontrata na sasagutin ng lungsod ang tuition, libro, uniforme at monthly allowance niya. Sa kapalit, mananatili siyang masipag, mag-aaral ng mabuti at tutulong balang araw sa komunidad. Ito na ang simula, Toto. Hindi mo na kailangan mag-alala araw-araw kung may baon ka ba. Gumiti si Toto. Hawak ang ballpen na panang spada. Ma'am, mahinang sagot. Pwede pa rin po ba akong tumulong sa palengke paminsan-minsan? Gusto ko pa rin pong makatulong kay nanay at tatay. Siyempre naman, sabi ni Ma'am, umiiyak na sa tuwa. Pero hindi mo na kailangang magbuhat ng bote araw-araw para lang makapasok. Mas marami ka ng oras para magbasa, magsulat, mangarap. Mula noon, nagbago ang kanto ni Aling Mercy. Hindi na basta tindahan sa may video ng iskandalo. Naging lugar iyon kung saan unang niligdag ni Toto ang kanyang pangarap. Tuwing may batang pagod galing eskwela na dadaan, nauuna na ang tanong ni Aling Mercy. O iha, wow ka ba? May libreng tubig dito. Samas niya ang maglagay ng maliit na karatula sa gilid ng tindahan. Libreng tubig para sa mga estudyante, bawal ang bastos. Si Toto naman, linggo-linggo, binabalikan ng tindahan hindi lang bilang customer, kundi paalala sa sarili. Tuwing titingnan niya ang lumang bag na minsang pinagkamalang sisidlan ng nakaw, naaalala niyang iyon din ang bag na nagdala sa kanya sa scholarship. Hindi mahalaga kung luma ang bag. Mahalaga kung ano ang laman, mga pangarap, diplomas at mga aral sa buhay. Sa pagtatapos ng kwentong ito, sana maalala natin na ang batang humihingi ng tubig ay hindi istorbo o nakakaw agad. Baka kagaya ni Toto, may dalasang mga papeles na mas mahalaga pa sa pera. Mga pangarap na nakasalalay sa bawat gutom at uhaw na tinitiis niya. Bago tayo sumigaw, bago tayo magturo, bago tayo magvideo, huminga muna tayo ng malalim at tanungin ng sarili,
Kaya ba nating panindigan ang ginagawa natin kung anak natin ang nasa posisyon niya? Kung ang kwento ni Toto ay nakagalaw sa puso mo, kung may naalala kang batang lagi mong nakikitang naglalakad, pawisan, may dalang lumang bag, huwag mo na siyang idaan sa duda. Kumustahin mo, alukin ng tubig o kahit simpleng ngiti. I-like mong video na ito, i-share sa pamilya at mga kaibigan at ipaalala sa kanila na hindi natin sukat ang pagkatao ng isang bata sa dumi ng kanyang damit, kundi sa nilalaman ng kanyang puso at pangarap. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sana isaalang-alang mong sumama sa amin dito sa channel para sa mas marami pang kwentong magbubukas ng mata, magpapatibok ng puso at magtuturo ng tunay na halaga ng pagrespeto at pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig at naway lagi tayong maging dahilan para hindi maubos ang pangarap ng mga batang tulad ni Toto. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!